Nakakita na siguro kayo ng mga bahay o tindahan na mayroon naka-advertise na spirulina available here. Pero ang tanong, healthy nga ba ito? Ano nga ba ang makukuha natin dito? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Ang spirulina ay isang blue-green alga. Pinaniniwala ang isa sa mga oldest life forms sa mundo. Considered na superfood dahil source ito ng maraming nutrients at protina. Sinasabi rin na ginagamit ito ng mga sinaunang tao sa panggagamot ng iba't ibang klase ng sakit. Naniniwala din sila na ginagamit din ito ng mga mensahero noong panahon ng mga Aztecs para masustain ang mga marathon runs nila. Pero ang tanong, ano nga ba talaga ang makukuha natin dito? Ang isang tablespoon ng spirulina ay naglalaman ng 20 calories, 4 grams protein, 1 gram of fat, 2 grams of carbohydrates. Good source ito ng thiamine, ng riboflavin, niacin, copper at iron. Mayroon ding makukuhang magnesium na nakasusuporta sa ating muscle use kaya po pwede rin itong makatulong sa pagtibok ng ating mga puso. Bilang isang potent source ng nutrients, ang spirulina ay mayroong mga potensyal na health benefits. Sinasabi kasi sa mga pag-aaral na ito ay mayroong mga antioxidant at anti-inflammatory properties. At dahil dyan, pwede itong makakontribute sa sinasabing anti-cancer properties. Pero just a word of caution, hindi po ito gamot sa cancer. At ito ay mayroon lamang pong potensyal na makatulong sa pagpapababa ng inflammation. Pero again, hindi ito panggamot sa cancer. Isa pa, heart health. Sinasabing ang protina ng spirulina ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng absorption ng cholesterol, pati na rin ang triglyceride levels. Kaya naman po pwedeng maging beneficial sa heart health, pati na rin sa iba pang mga cardiometabolic health problems tulad ng diabetes. Salamat rin sa mga antioxidants na mayroon dito po pwedeng makatulong ang spirulina sa pagsusuporta sa ating immune system. Nakatutulong din ang mga antioxidant at iba pang mga vitamins at minerals sa produksyon ng white blood cells at antibodies na tumutulong namang lumaban sa mga viruses na ating nalalanghap araw-araw. Pero syempre, kahit na mayroong mga potensyal na tulong sa ating mga katawan, meron din niyang mga risk. Dahil yung spirulina ay usually harvested sa wild, maaaring maging kontaminado po ang ilang products na mabibili ng ilang heavy metals at bacteria. Yan, po pwedeng maging toxic yan. Isa pa, kung buntis po kayo, mainam na huwag munang uminom dahil hindi pa po alam sa pag-aaral kung safe ba ito for pregnant and breastfeeding. At kahit na nasabi natin kanina na maaari itong makatulong sa diabetes, meron lang ilang mga concerns dito dahil maaari ding makaapekto ang pag-inom nito sa blood sugar levels. Kaya kung titingnan ninyo, inconclusive ang evidence pagdating dyan. At kapag ganyan, best na magpakita muna kayo sa inyong mga doktor at magpakonsulta para sa isang personalized healthcare plan at shared decision making pagdating sa inyong mga kalusugan. Dahil sabi ko nga sa inyo, ano't ano man po talaga ang mangyari, tayo-tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman, yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!